Hi fam, welcome back to another vlog. So it's our last day here in Boracay. And pauwi na tayo ngayon. Ready na ang mga gamit ko. Nakapag-ayos na rin ako and nakapag-breakfast na sa baba. And ready na tayong mag-check out. So ngayon magsasettle na ako ng bill sa reception. Tapos punta na tayong airport. Ang flight natin is at 12 ng tanghali and 8:40 ng umaga ngayon. Plano ko umalis ng 9 AM no? Para 3 hours before our flight. Alis tayo dito sa hotel. So hindi na ako nag-book ng transfer service. Kasi madali naman na yung pabalik and mas mura. And magkakommute na lang tayo. Nasakay tayo ng e-trike dyan. Tapos hanggang port, bili tayo ng ticket ng boat. Tapos sasakay tayo papuntang airport. So tara na. Let's go. Let's say goodbye to our room. Grabe, I really had a lovely stay here sa Boracay Beach Club. And kung gusto nyo rin mag-book dito, you can book this on Klook. Ilagay natin yung screenshot ng Boracay Beach Club dito. And ilagay natin yung link sa description box below. And kung mag-book kayo, pwede nyo gamitin yung code ko na JM Banquisio Klook para makakuha kayo ng discounts. Right now, nakita ko pinukuya. Mababait yung mga taga-hotel. Inassist nila ako. Sila na rin tumawag ng e-trike. Maleta. Let's go! Bye, Boracay! Dito na tayo sa Tambisaan Port. Bill tayong ticket. 50 pesos yung boat fee. Terminal fee, 30 pesos. So, 8. Dito tayo kay Jen Sky. And 50 pesos pala yung terminal fee, hindi 30. Kala ko lang pala. Okay, dito na ako sa boat. Sakto aalis na. Goodbye, Boracay! Okay, dito lang ako sa port. Sakay tayong tricycle. Airport po. $150 pesos. Good for 2 packs. Ah, dito lang pala. Okay. Ito yung maleta natin. Let's go to Katiklan Airport. 9:30 ng umaga. Dito na ako sa airport and daan muna tayo kay ate. Bil tayong pasalubong. Hello ate. Bilang ko sila sis ng biskotso. Sila mamang favorite nila yan. Biskotso tsaka toasted muffin. Okay fam, so biglang nasa sasakyan na tayo, no? Ang last clip ko kanina is yung bumibili tayo ng pasalubong sa Katiklan Airport. So pagpasok ng airport kanina, diretso lang sa boarding gate, wala naman masyadong tao. Tapos pagsakay ko ng plane, nakatulog agad ako. Tapos pagising ko, malapit na mag-land. And then nag-land kami sa NAIA Terminal 2 kasi AirAsia yung nasakyan kong airline. And then nag-grab ako. And then nag-lunch na rin ako doon sa NAIA Terminal 2 kasi may Jollibee doon. Gutom na gutom ako kasi parang mag-aalas 2 na kanina. And after ko mag-lunch sa Jollibee, nag-grab na ako papunta dito sa MOA. And hihiramin ko si Kyoto kay sis ngayon. Dahil may pupuntahan tayong event mamaya. Mahirapan kasi ako mag-grab lang kung may dala akong maleta, diba? Kaya hiniram ko si Kyoto. So mamaya, we're gonna attend the Go Negosyo event, no, at 5 PM sa Manila Polo Club. Ang event is Women in Collaboration for MSME Development Cocktail Party. So, nag-confirm daw si First Lady Luis Araneta Marcos na a-attend. So, ayun, sana magkita ulit tayo ng First Lady. Wow! Feeling. Anyway, also, yung event na yun is a welcoming party for our recently appointed Secretary for Trade and Industry, si Secretary Cristina Roque. Ayan. So, in-invite po nila tayo to attend the cocktail party. So, syempre, pupunta tayo. 5 PM yung event, 3:20 na ngayon dito sa MOA. Nakisuyo ako kay sis, pinadala ko sa kanya kanina tong polo ko para naman, 'di ba? Mag-polo-polo tayo doon kasi semi-casual yung attire. Eh, 'di ba? Galing tayong Boracay. Kaya sabi ko, anong pang kiki-semi-casual ko? Buti na lang may dala akong pants and shoes.
No, usually pa naman pag nagbuburakay, di ba, naka-shorts lang ako, sandals, shoes, ganyan. Buti na nagpants ako. So, ready na ako. Nakapag-ayos na rin ako dito sa sasakyan. And in a bit, aalis na tayo. Ang bilis na naman ang biyahe from MOA to Manila Polo Club. Sinerge ko sa Waze na sa 30 minutes lang. So, 5 p.m. pa naman assembly time. 6 p.m. magsa-start yung event. So, pwede ako umalis dito ng mga before 4 p.m. So, yun lang fam, samahan nyo ako. Attend tayo ng Go Negosyo event. O diba, nakapagpahinga pa ako dito kay Kyoto. Alas 4 na and mag-drive na tayo going to Manila Polo Club. Mga 4:30 to 4:40 ando na tayo. So, ang aga natin, no? Pero okay lang, mabuti ng maaga kesa late. Let's go. Okay, nandito na tayo fam. Manila Polo Club. Grabe, dati nung first job ko sa corporate, pumupunta lang ako dito pag may events yung company namin. Tapos commute pa kami, nilalakad lang. Pero ngayon, na-invite na po tayo umattend ng isang event. Grabe, no? Thank you, Lord. Okay, we're here na sa Manila Polo Club. It's currently 4:34 na ng hapon. Sakto lang yung estimate ko. Di ba sabi ko kanina, 4:30 to 4:40 tayo darating. So yun nga yung na-share ko kanina, fam, na dati-rati, 10 years ago, or more than 10 years ago, sa aking first na corporate job, lagi kasing nag-i-event yun dito. Like every year, may ginagawang event dito. So syempre kaming mga employees, pinakaabangan namin yung event na yun kasi alam mo yun, wala ka sa office, tapos walang pasok sa office, dito kami magre-report lahat kasi tutulong kami mag-assist sa mga guests, ganun. And naalala ko lang kasi parang sobrang sayang memory nun sa akin as a corporate employee dahil yun nga, parang freedom namin yun. Dahil syempre, it's a day na wala kayong office, tapos chill lang kayo dito. Although nakakapagod dito ha, kasi event yun, mag-a-assist kami. Diba? May mga kanya-kanya kaming toka. Tapos parang ang toka namin nun, mag-assist ng mga guests. Ang naalala kong toka ko nun sa reception eh. Taga-check ng mga pangalan ng mga guests. Gano'n. Oo, pero nakakatuwa yun kasi yun nga, event siya. Tapos ang dami naming nakikitang mga celebrities, tapos yung ibang mga nasa high society nakikita namin dito. So yan yung naaalala ko dito. Also kapag naki-Christmas party kami sa company, dito ginaganap every year. Kaya sobrang memorable sa akin itong Manila Polo Club na ito. Kasi it was my first job sa corporate and pinahal ko rin yung trabaho ko na yun. And kung hindi dahil doon sa first job ko na yun, hindi ko mararating kung nasan ako ngayon sa corporate ha. Lahat ng pagsusumikap doon ko natutunan, ganun. Anyway, gusto nyo ba i-vlog natin yung my corporate life story, no? Kasi grabe, ang hirap, mahirap yung pinagdaanan ko sa corporate bago ko na-achieve kung nasan ako ngayon. Parang it was a bumpy road talaga and punong-puno ng pagsisikap talaga ang ginawa ko para doon. Anyway, sige, kung gusto niyo ng corporate life story, comment down below. Sige, mag story time tayo one of these days. Pero hindi ngayon kasi attend tayo ng event. Na-reminisce ko lang kasi dati-rati pag mag-event kami dito, nilalakad pa namin yan from ang office kasi namin dito sa Ayala Avenue banda. So, ang gagawa namin, nilalakad namin yan. Or nagbabas kami hanggang Landmark, Glorieta. Tapos, nilalakad na namin to. Tapos, pag pauwi naman, syempre hindi kami nagtataxi nun dahil mahal. Unless, sabay-sabay kami, tapos chip in. Pero, ang usual na ginagawa namin after ng event, nilalakad ulit namin to palabas ng Polo Club. Tapos, kung walang mga jeep, dati may mga jeep dito na parang market hanggang dito sa Ayala Station. Pero ngayon wala na yatang mga jeep. Na siya? Mga electronic buses na kasi BGC, di ba? Pero more than 10 years ago may mga jeep pa yan. So sa gabi, kung wala nang jeep na masakyan, nilalakad namin yan hanggang Ayala Station. Tapos doon na kami nagbabas kung saan man kami pupunta. O di ba? May humble beginning. As a corporate employee, ang dami talagang memories dito sa Manila Polo Club. Yun lang, story time lang. Di pa naman ako lalabas, mga 5 na ako lalabas. So may 20 minutes pa tayo
before lumabas. Okay, we're ready to go. Ayan, dyan lang tayo nakapark. And 4:55 na ng hapon ngayon. Let's go na to the main lounge doon ng event. Ayan. Okay, andito na ako sa loob ng event. Ayan, nandyan si Miss Alice Eduardo. Ayan. Wow, grabe. First time ko sa ganitong event, ha? Nakakatuwa pala. Na nakakahiya. Mayayain ako sa ganito. Time check, 5:15. 6 p.m. mag-start yung event. Nakakatuwa pa. May picture kami ni Madam Alice Eduardo. Lalagyan natin dito. I-post ko sa story. Ayan, ang agam po natin uminom for today's video. White wine. Pero chill lang, syempre. Ito na yung nag-white wine. Ito na yung sila ng event place. Si First Lady Fam, andito na. So magsa-start na yung event kasi dyan na si First Lady. Si Jaja ang galing. Kami ano das pa tingin na. Magay ka muna sa vlog. Hi! Welcome to my vlog. Our distinguished Start guest na yung event. tonight, former President and Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Wow, nandiyan pala si We also have with GMA. us DOT Secretary of Department of Tourism, Cristina Garcia Frasco. Thank you very, very much. Congressman Carol Tanchay. We have Mayors Lani Cayetano and Mayor Emmy Calixto Rubiano. Former Secretary Alfredo Pascual. Joined her Love for All Caravan. It's a fantastic program, reaching so many areas in our country where medical support is still lacking. But seriously, Dr. Vicky Ben. this partnership we have with EDI is very good. Tsaka si And Krista. you will see a lot of changes. Maria Cristina Roque. Secretary of Trade and Industry. Good evening, everyone. I'd like to say good evening, First Lady Luis Marcos. Thank you for the support that you've given me and for the encouragement and for the help and for everything. Thank you so very much. Thank you. Filipino MSMEs to connect, grow, and thrive. These innovative initiatives are part of the President's commitment in supporting and celebrating Filipino MSMEs. The success of our MSMEs is crucial to fortifying the foundation of our economy. I reiterate the government's full commitment to work hand in hand. And video ng DTI. Over the past 10 years, the Fair has become a premier hub, a premier platform for our micro, small, and medium enterprises. We have 200 exhibitors from all 16 regions of the Philippines, each representing their unique products from fresh produce, regional specialties, artisanal snacks, and beverages. Ayan, photo op. Everyone to line off the ball. Napawisan ako sa white one. Back to the center of Find the time to network daw. Mahihain ako. Pero may mga nag-aay sa akin. Mga fam. Nagulat na ako. Diba? Bongga. Pahay natin si Madam GMA. I'm a travel content creator po. Pwede po kayo mag-hi sa vlog ko. Yes. Hi, JM. Today, blogging is more important than mainstream newspaper. Yes. Congratulations. Thank you po. Nice to meet you po. Mag-hi tayo kay Madam First Ano Lady. na nga? Pagdaan dito. Pa-picture ka, pa-picture ka. Picture kami. Nakakayang tumabi kay Raya. Nagaganon ako, naliliit ako. Sabi ko nakakayang tumabi kay Raya, naliliit ako. Kasi naman, Kara nagtako ka pa eh. Kasi Kara pala Kara. Oo. Yan ang problema ko lagi sa amin dalawa. Oo. Yan, inabangan namin si Madam First Lady. Ma'am, hello po. Tapos na.
Okay, picture. Thank you, ma'am. Yan, we met Sir Leo Ortiz. Mag-hi tayo kay Sec Frasco. I'm with Sec Frasco. Hello po. Thank you for all that you do for Philippine tourism. We appreciate. Salamat tayo. Thank you po. Thank you for loving the Philippines. Tagang salamat. Thank you po. O, ang saya. Nabit natin si Sec Frasco, di ba? Ayan, pahay natin si Ma'am Ali. Nice to meet you po. Napakaganda niyo po. Salamat po. Diba? Ang cute daw natin. Si Shane. Yes. Picture kami kay Kyle. Kulat. Yeah. Okay, it's time to eat. Tapos na tayong chumika-chika. Wow, may palabok po. Sate. Ay, may onigiri. Let's say goodbye to them. Ang mga kachika ko for tonight. Si Shane, Jaja, Kara, and Miss Tony. May pangkabayan showcase tayo from Goligosha. Thank you po, Goligosha. Hey! Salamat po. Tony. Magbabay ka sa vlog, Miss Tony. Yan, spam natin yung si Miss Tony. Bye! Okay fam, so nakabalik na tayo kay Kyoto. Alas 9 na ng gabi ngayon. Plano ko sana umalis kayo ng mga 7:30 to 8 after nung event. Pero naaliw ako sa chika. Kasi nakaka-inspire, no? Na-inspire ko dun sa event and sa mga tao na na-meet natin. And itong event kasi akala ko is just socializing and nag-invite kasi dahil i-introduce the new Secretary of Credit Industry. Tapos andun din si First Lady, diba? Pero nung nakita ko yung mga taong invited, na-inspire ako sa kanila kasi these are business women here in the Philippines. And sila yung mga influential women dito sa Pinas. Miss Alice Eduardo, Miss TSC of SM, Dr. Vicky Bello nandyan, ex-PGMA nandyan, and many more mga business women dito sa Pinas. Even yung mga kasama natin kanina, yung mga kakwentuhan ko, sina Jaja, sina Kara, mga business women, and nakaka-inspire no, na ang sisipag nila and talagang nagsasucceed sila sa mga businesses nila. Kasi sabi ko naman, di ba, ako parang wala akong ganon. Parang hindi ako business-minded na tao. Pero naisip ko, pwede rin naman pala, no? You just have to try. You just have to start from somewhere. And sila nga, tinry nila and nag-boom yung mga businesses nila. Bakit hindi natin kaya, diba? So, yun ang learning ko for today. Na-inspire ko sa kanila. Ang sarap nilang kausap. And yan yung mga taong pag nakausap mo, matututo ka. No? Ang sarap makamit ng mga ganong tao. Kasi we learn, no? We learn every day. And I'm happy dito sa encounter ko sa mga tao na ito. Kasi ang dami ko natutunan and na-inspire ako. No? So thank you so much to Go Negosyo for inviting me to this event. And masaya, it's super inspiring to know these people na successful dito sa business industry sa Philippines. So yun lang fam, ready na tayong umuwi. So magdadrive na ako pa uwi. And yeah, I'll see you later. Dito na tayo sa house. Tingnan natin ang binigay sa atin ni Go Negosyo. Wow, Selecta Dulce. Signature chocolate milk drink. Ayan. Siguro mga major sponsors ito ni ano, no? Go Negosyo. And banana flavored milk. Wow, may ganito na pala ang Selecta. Tapos, strawberry. Cute. Then meron tayong creamy carbonara. Oh. Sulit pack. Thank you po, Go Negosyo. Ngayon, buksan ko na yung maleta. Ayusin ko na yung mga gamit. Okay, we're here na sa room fam. And it's currently 11:20 na ng gabi. And tayo magpapahinga na. Freshen up tayo. Kailangan natin maligo kasi kanina pa tayo sa airport. No? Dire-diretso tayo hanggang event. So, I need to pahinga na. Freshen up. Tapos, pahinga na tayo. Namiss ko yung kama ko. Grabe. Namiss ko yung lambot ng aking kama.
paminsan, mas malambot pa yung kama ko kaysa dun sa mga hotels na pagsastayan ko. No? Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, di ba? Pero, nag-invest kasi tayo sa magandang kama. So, hindi yung sinabi ko sa inyo, fam, diba? Sa isa sa mga vlogs natin, yung bago tayo lumipat dito at kinukumpleto natin yung mga gamit, na ngayon ko lang na-realize na maganda palang mag-invest sa magandang kama. Kasi, simula nung nag-invest ako sa magandang kama, grabe. Sobrang ganda talaga ng tulog mo. Walang sakit sa batok, walang sakit sa katawan, or sa balikat, sa likod, ganon. As in, ang sarap talaga. And na-realize ko na maganda mag-invest ng magandang kama na kahit na mahal siya, ito yung worth it na pag-investan talaga. Alam mo yung nag-home credit tayo ng mga cellphone, ganyan. And di lang mga cellphone, kahit mga gamit. Ito parang sobrang worth it i-home credit. Alam mo yun? Na kasi minsan kapag phone medyo, okay lang naman kasi it's normal dito sa atin na i-home credit natin para hulug-hulugan, ganon. Pero yung value kasi ng phone, nagde-depreciate siya, di ba? Itong sa kama, hindi naman talaga appreciate. Pero, ang akin ito yung worth it na pag-ipunan, paglaanan ng budget. Kasi, ang sarap talaga. Like, 1/3 of our life, natutulog tayo, di ba? And, worth it na investment talaga ang magandang kama. Wow! Maka-promote na wala po akong porsyento dito, fam. I'm just sharing with you na sobrang nagbago yung quality of sleep ko nung bumili ko nung quality na kama. Yun lang, na-miss ko lang yung bed. Anyway, kung interested din kayo sa mga gantong quality ng kama, meron akong vlog. Balikan nyo lang yung vlog natin na bumibili tayo ng kama, no? Alam ko, binilagay ko yun sa playlist ko yun na home renovation update. Yun lang, fam. Yan ko na yung vlog. And maraming salamat sa panonood. I'll see you on the next vlog. Bye! Close to the sun.